pagka yung tao po, inaabuso yung gospel ng Panginoon, yung gift o yung kaloob ng Panginoon sa atin, ibig sabihin, hindi po tayo talaga tunay ng mga Kristiyano. Hindi po natin maiintindihan yung gospel. So sabi ko, ano ba, Pastor, itutulong ko? So, binigay sa akin ng Lord, ito yung pala, nire-ready ako ng Panginoon sa ganito. Kasi 2 days, last week, 2 days kaming off-shape ba ang tawag ko? Yung nag-share ka, no? Doon sa Patay Ministry. And sakto-sakto sa party kasi nakapag-evangelize kami nila pero with Roger, even yung mga kapatiran na nandito. No? Nakasama po namin sila din sa pag-share po ng gospel. So, ang dami po ang mga tumanggap during the time na nakita po namin na ang mga tao nito ay willing. No? Lahat po, walang naghaharutan. Lahat po sila ay nakakonsentrate doon sa tinuturo namin. So makita natin ako sila sa kaligtasan. Na paliwanag natin na maayos na bakit nila kailangan tanggapin ang aking Panginoon. So ang topic po natin po today sa mga ito po. Sige, basahin po natin na sabay-sabay pagbilang tayo. 1, 2, 3, go! Sino ka ang mga utas sa impyerno? Yan. Credit po kay Pastor EA sa kanyang video. No? Hindi dahil sa kanya, hindi rin ako natututo sa topics na ito. No? So napakalaga po mga kapatid, no? Siguro nung binabasa niyo, no? Sana hindi ko kasama. Aminado ba kayo? Kasama pa kayo dyan? Hindi, no? Kasi ang dami ka pa, mamaya papamitin natin. Yung mga proof ng Panginoon na tayo lahat ay wala. Kaya tanongin mo yung sarili mo, ha? Ngayon, Lord, totoo bang tinanggap kita sa puso? Yan, di ba? So sabi diyan, no? Sino ba ang mapupunta sa impyerno? So before tayo mag-proceed po sa let's pray. Panginoon, salamat po sa oras nito. Gabayan ng Panginoon sa pag-aaral ng aming topic for today. Panginoon, na maunawaan namin ito. Kung ano ba, Lord, yung kalagayan ng mga anak sa panahon ngayon. Kami naniniwala, Lord, na kami po ay niligtas mo, Lord, mula sa kapahamakan. Bigyan mo kami, Lord, ang pangunawa upang maunawaan namin, Panginoon, ng mga salita. At sa tulong ng gabay ng Espiritu Santo, ito'y amin po, Panginoon, na isa sa buhay ang aming matutunan sa mga. Salamat po, ito pong aming naman. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Sino-sino ba mapupunta sa impyerno, no? Alam niyo mga kapatid, no? Kahit ang batang maliit pag sinabi mo ng impyerno, alam nila, ayaw ko dyan. Ang impyerno nakakatakot. Yan ang unang papasok ay diba? Alam nila yan. So alam niyo po, dapat natin sinusuhin pagdating po sa usapang impyerno. Alam niyo po ba kung bakit? Dahil ang isang tao po, kapag nakita po ng impyerno, there is no turning back, there is no second chance. Hindi ka lang pwedeng bumalik. Ang impyerno po ay buhay na walang katapusan. Kung meron pong buhay na walang hanggan, meron din pong buhay na walang katapusan sa ilalim. Hindi ka lang po pwede magdemand, hindi ka pwede kumuha ng witness, sabihin mo, Lord, sabi niya nakita niya buong kayamanan ko, binigay ko sa tao sa foundation. Tumulong ako. Lagi ako nagsisimba sa iyo. Diba? So wala nang pong court of appeal. Pag ang tao po ay napunta dyan, fix na po yun. Hindi ka na po pwede humingi ng second chance. Hindi ka na pwede humingi. Minsan na po yan na banggit ng Panginoon natin, no? Sa Luke 16, verse 19. Hindi ako nagkakamali, no? Kay Lazarus in the rich man. Sino po nakarinig kung tinuro yun ni Pastor dito? Taas po yung kamay. Yung nakarinig po, to be honest po, taas ang kamay. Huwag po kayo may taas ang kamay. So may tatlo lang na nakarinig. So yung iba pala yung nakarinig. So bigyan natin ng konting emphasize yung impyerno. Sabi sa Luke 16 po, meron po isang taong mayaman. Ito may kwenta ng Panginoon. Hindi ko maintindihan ng mga Pharisees kung ano yung ibig sabihin ng Panginoon. Sa kanya po sinasabi. Meron po isang mayaman, no? Ay niya sa lugar nila, lahat ng bagay na gusto niyang bilhin, kainin, nagagawa niya. No? Lagi na pupunta yung mga kaibigan, dami niya kaibigan kasi marami siyang pera. So, ibig sabihin lahat ng bagay gusto niya gawin, magagawa niya. Hindi katulad nitong isang lokala, si Lazaro, no? Mula sa kanyang buhay, puro pagdurusa, kahirapan yung kanyang nararanasan. Umaasa na lang siya doon sa pagkain ng mayaman na nananaglag, yung mumo na tinatawag. Ma-explain ni Pastor yan kung ano ibig sabihin ng mumo Kasi nung araw wala pa naman tissue, tama ba Pastor?
Yung parang flakes. Yan ang ginagamit daw nilang pang punas ng kamay. O, yun, parang ganyan. Tapos nalalagdag, yun yung inaasahan ng taong mayroon si Lazaro. No? So, halos dinadaanan na siya tao, walang gusto magbigay sa kanya. Eh, dumating yung panahon na silang dalawa ay kinuha ng Panginoon, dalawa po. Sabay po silang namatay. Ito po yung totoo sa Luke 16 po, verse 19, God basahin niyo. Sabay po silang namatay. Eh, si Lazaro po napunto po sa piling ni Abraham. At yung ito pong mayaman, nagpasasal siya po ay napunta po sa tinatawag na buhay na walang katapusan sa ilalim. No? Ito po yung parte ng impyerno. Yung hell na tinatawag nila. Sumigaw siya, Father Abraham! Kahit malang yung daliri ni Lazaro, ilagay mo sa labi ko, ay tulong mo sa tubig. Maibsan lang yung init ng kinalalagyan ko. Talagang hindi niya kasi kaya yung init. Sabi ni Father Abraham sa kanya, Abraham, anak, alalahanin mo, di ba? Nung nabubuhay ka, nagpasasala ka sa buhay mo. Pero ngayong nandito ka, ikaw ngayon ay naglulusa. Ang pumariyan, hindi na pwedeng pumarito. Ang pumarito ay hindi na pwedeng pumariyan. Dahil meron nagbubuklit sa atin o sa gabal na isang malaking bangin. No? So kahit siguro magaling na atleta tumalon, di kahit nalulod yan eh. No? Yun yung kaparaanan ng Diyos na itinakda sa dalawang kahantungan ng tao. So pinatutunayan ng Diyos dito na meron pong impyerno. Sabi ng mayaman, dali mo na lang si Lazaro sa 5 kapatid na para hindi sila mapunta sa kinalalagyan ko. No? May pagkapiloso po yung mayaman. Kasi gusto niya, alam niyo kung bakit, gusto niya palabasin si Lazaro, magmulto. Pagmultuhin ng mga kapatid na pagsabihan. Hindi, sabi ni Abraham, ang sulat ni Moises at mga propeta ang kanyang pakinggan. So ang Diyos po ay nag-iwan ng kaparaanan sa tao. No? Kaya ang tao, pagka napunta po sa impyerno, hindi na po pwedeng bumalik. Wala na pong kandila. Hindi ka na pwede magpirit ng kandila katulad ng mga nakasanayan natin. Diba? Wala na pong pamisa. Ang nakasanayan natin dati kapag nandoon tayo sa unang ginagista natin, ang kaluluwa daw ay kailangan 4 days. Punta ng purgatorio, 9 days, para daw makatamid sa kabilang buhay. So ang tao po ang nagdidikta. Ang panalangin ng tao ang nagdidikta kung saan po mapupunta. Ang tao, remember, Hebrews 9:27, di ba? Itinakda ng Diyos na minsan mamatay sa tao at pagkatapos po ay paghukom. So, ibig sabihin, may dalawang pong kalalagyan ng tao. So, wala pong kandila, walang pamisa. Yun po yung ibig sabihin, di ba? No? So, ibig sabihin po, ang tao po pag napunta dyan, fix na po yun. Tandaan natin, ang Diyos ay hindi nag-design para mapunta ang tao dyan. Hindi ka tinulak ng Diyos para mapunta ka sa impyerno. Tandaan po natin, mamaya po ipaniliwanag ko sa inyo. So ang tanong, para kanino ba ginawa yung impyerno? Para kanino ba ginawa ang impyerno? So buksan po natin yung Matthew 25:41. Yan, no? Sabi dyan, sasabihin naman niya sa inyo, ahas niya. Sasabihin naman dito sa ibang version ko rito, no? Lumayo kayo sa harapan ko. Nang isinusumpa kayo sa apoy na di namamatay, na inihanda para sa daw? Para sa diablo at sa kanyang kambon. So ang impyerno po ay hindi po para sa tao. Ito po ay para sa diablo at para doon sa kanyang mga alipores. So ang tao po, kapag napunta po niya sa impyerno, hindi po yan pinili ng Diyos, hindi po tinulak ng Diyos. No? Maaaring ang naging dahilan ay nireject mo ang isang paraan ng Diyos. Actually, pwede ka umalpas dyan sa impyerno, pwede mong takasan. Yung bago ka palang mapunta, ngayong nandiyan ka, mag-decide ka na, kapatid. Dahil ang impyerno po talaga ay buhay na napakalisarable, buhay ng pagsisisi, buhay ng kahirapan. So dapat po seryosohin natin yan. Yung iba ayaw seryosohin kasi malakas pa sila, pasasampa sila sa buhay. Di ba? Tandaan po natin, ang Diyos po ay hindi po nagkulang sa atin. Hindi po siya nagpapaya. Pwede rin sa 2 Peter 3:9, basahin po natin. Sabi diyan, ang Panginoon ay hindi nagpabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbigay siya ng pagkakataon sa lahat, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan.
Take note po take note. Ayaw ng Diyos na ang tao ay mapunta sa impyerno at ayaw na tao. Ang Diyos po ay may prueba, hindi po siya nagkulang. Kaya ang tao, pag napunta doon, huwag mong sisisihin ng Diyos. Lord, bakit mo ako pinabayaan? Ito na nga prueba yun. Binigyan na tayo ng pagkakataon. No? Mapakristyano ka man o hindi, check mo yung puso mo, kapatid. This is the time para seryosohin po natin. Pagiging Kristiyano. So ayaw po, sabi ng Diyos, hindi niya nais na may mapahama. Kundi lahat ay makapagsisi at tumaligid sa kasalanan. Ang the reason why kung bakit po binigay ng Diyos yun. Dahil mahal po tayo ng Panginoon. Amen po ba? So sa bibig po nang galing ng Diyos yan, hindi po sa akin, binasa ko lang po. So huwag po kayo maniniwala sa sinasabi ko. Ang paniwalaan niyo po yung Scripture. No? So tandaan po natin, ang impyerno ay inianda, hindi para sa tao. Yan po ay para sa Diyos at sa kanyang mga kampon. Take note, ayaw na ayaw ng Diyos. At ang tao ay mapalama dahil mahal po tayo ng Panginoon na kailangan natin ibaon sa ating kaisipan, sa ating puso na ang Diyos ay nagdaan ng parang at ayaw na tayo po mapahamak. No? Sabi niya, kapag ang tao ay napunta, hindi ang Diyos ang nagkasaya pinili doon ng tao. Amen po? Yan, tao ang pumili. Dito po, no? Sabi rito, no? Ang ginawa ng Panginoon, ibinigay niya yung kanyang buktong na anak. Yun ang naging susi sa lahat para po tayong lahat ay makaalpas. No? Remember, John 3:16, diba? Dahil nalaman ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya kanyang buktong na anak. Ang sino lang sa kanya sa mga hindi mapapagin magkaroon ng buhay. Kung makikita niyo po doon, sino man. So, yung willing na mga tumanggap sa Panginoon, yung gusto tumanggap, bibigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Actually, para sa lahat. Mapapansin nyo sa John 3:16, ang Diyos hindi po nagtatami eh. Wala po siyang favoritism. Gusto niya lahat ay maligtas. Yun po ang nais ng Panginoon sa atin. Then sabi niya sa people will go to Him because they choose to reject God's only way. Ang tao daw ay napunta sa impyerno dahil nireject niya yung kaisa-isang paraan ng Diyos na sana mapunta sa salamat. So choice po ng tao, kaya siya napahamak, hindi po ang Diyos. Kaya wag po kayong maniniwala na kapag ang tao po ay napunta ng impyerno, si Satanas ang magpapahirap sa inyo. Ang hari po ng impyerno, alam niyo kung sino? Ang Diyos. Naituro na sa atin yan, di ba? Dahil ang Diyos ang nagtakda niya. Mali po yung kaisipan na nasa impyerno, pinahihirapan yung mga napanood ako, sinisipa pa eh, yung umaalas eh. Sinisipa ng demonyo, mali po yung sa Revelation po, sila po ay itatapon niya kasama yung mga bula ang propeta. So napunta lamang po ang tao dahil nilagig na kaisa-isang paraan po ng ating Panginoon. So tapusin po ito ng mabilis, no? Kasi 2 chapters po ito, napakahaba na ito. So mapupunta ang tao sa impyerno dahil tinanggihan niya kaisa-isang paraan ng Diyos na sana ay maligtas. So isa lang ang paraan ng Diyos, no? Sa John 46, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except by me. Masabi ko ng Panginoon, ako ang daan. Ang katotohanan, hindi po ang iglesia, ha? Hindi po si Pastor Jay ang daan. Hindi si Manu, hindi si Roger, hindi ako, hindi sino sa inyo. Ang sinasabi po ang daan, si Jesus Christ lang po, wala na pong iba. Even sa Acts 4:12, 4:12, yan ang sabi, Sa kanya lamang matatagpo ng kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa mundo na ibigay ng Diyos sa mga tao kung tayo ay maligtas o siya ay maligtas. So Jesus is the only way, no? Para tayong lahat po ay maligtas. So malinaw po dyan sa verse, no? Na kay Kristo lamang po natin matatagpuan yung kaligtasan. So again po, ang tao po ay ayaw mapahamak po yun ng Diyos, ha? Mahal po tayo ng Diyos. Ngayon, ito po ang tanong. Sino-sino ba ang mapupunta sa impyerno? Ayan. So meron tayong dalawang hahatiin na pag-aaral ngayon. Actually, chapter 1 and chapter 2 yun eh. So unahin natin yung chapter 1. Pakiplas ka po yung sino mapupunta sa impyerno? Ayan. Actually, dalawa yan. Ayon sa reliyon at ayon sa salita ng Diyos. Ayon sa Biblia. So sabi po rito, no? Sino-sino ba yung mapupunta sa impyerno? Pagka reliyon po ang pinag-uusapan kasi, medyo, no? Nakakatakot. Kasi ang mapupunta raw dyan yung mga tao makasalanan.
Naalala ko nung bago ako sa isang gawain dati. Parang tayo, magkatanda tayo, kasama natin ng bata. Lagi tayo may bibit na bata. Bibit ako ng kuya ko eh, asthmatic. Hindi ko sana may mention. Asthmatic. Ang sabi ng pastor ko, palikuran niyo ang sarili niyo. Ibigay niyo ang buhay niyo sa Diyos. Kung ayaw niyo mapahamak, kayong mga makasalanan. Ganun yung turo ng mga ibang mga ngaral. Level ko hindi ko po nila lahat ha. Hindi ko po nila lahat. May mga nagtuturo po ng ganyan sa reliyon na ang tao daw ay mapupunta lamang pag ikaw ay nagkasala. Eh lahat naman tayo makasalanan. Kung totoo po yun, di wala na tayong nagkasala. Kasi lahat po tayo ay nagkasala eh. Amen? Sabi ng pastor, all sinners will go to hell. Yan eh, no? Pag hindi nila, kung totoo yun, wala tayong maligtas. Wala ka naman makapag-apag-asa ng maligtas. Kung kasalanan din na naman magiging batayan pagpuntang doon. Diba? Meron pa nga example eh. Ito, may mga bago tayong kasama rito. Diba? Pumunta sa gawain, invite ka lang eh. Mag-invite ka sa isang gawain. Siyempre, excited ka. Hindi mo alam kung ano yung makikita mo sa mga simbahan. Mostly pag sa mga bago, ang unang pumapasok sa isip niyan, observation. Sa punta ng tao, nangangaral mo sa may mga kasalanan, magpupunta ka sa impyerno. Eh ikaw, hindi ka Christian, na-invite ka na. Parang ako yun ah. Ang mas matindi doon, hindi pa natatagalungkot mo sa iyo bago mo sumakmatis. Kasi feeling mo, lahat ng tao doon sa iglesia na yun ay banat. Ayaw ko na. Kasi alam mo naman, invite ka lang eh. Eh, turo ng pastor, makasalanan eh. Diba? So ano nga naman kapag-apag-asa mo? Maligtas. Kung gano'n yung turo ng ibigay sa'yo. Diba? Kayong mga sugarol, kayong mga nagsasabong, kayong mga tomboy, kayong mga bakla, dahil sa kabaklaan nyo, sa kalandian nyo, yan. Sinulugan mo sa Sodoma at Gomora. Ganyan ang mga turo eh. Magbago ka, may impyerno ka. Tomboy, magbago ka, may impyerno ka. Huwag ka na magsugal, may impyerno ka. Ilalayo ka na sa Diyos. At itinaw, huwag punta ng disco. Galing mo sumayaw. Ilalayo ka na sa Diyos. May impyerno ka. Hindi ka po na. Ano nga naman ang pag-asa mong maligtas? Again po, hindi ko po ito nilalahat ha. Lahat ng mga ngaral, pastor, hindi ko po nilalahat. Pero, akto ng alam niya, may mga natuturo po hanggang pa sa ngayon. No? So, bago tayo umusgat doon sa mga kasalanan, tanongin muna natin yung ating mga sarili. Magtanong nga kayo, paano ba ako nagkasala? Paano ba ako naging makasalanan? Di ba? Paano ba tayo naging makasalanan? No? Ito ba yung sinidya akong gawin? O nagawa ito ng minuno natin sa agad? No? So, buksan po natin sa Roma 5. Sabi nito, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, which is si Adan. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. So yung pala yung pinagkaugatan ng kasalanan ng tao, na ang tao pala ay nagkasala, it was the Adam sin. Siya po yung unang nagkasala at hindi natin kasalanan na tayo ay nagkasala. Kasi kung hindi nagkasala siya, sana lahat happy. Tama po? Kaya huwag tayo mamusga na ang tao ay makasalanan, mapupunta ka sa impyerno dahil sa kasalanan ng tao. Alamin mo muna, bakit ba ako nagkasala? So bago mo pag ginawa yung una mong kasalanan, nagkasala na po si Adan. Kaya ang kasalanan po ng tao ay resulta po ng kasalanan na ginawa ni Adan. Yun po yung katotohanan. No? So malinaw na malinaw po dyan sa sikat ng araw, no? Na ikaw ay nagkasala dahil sa Adan, kay Adan. So nagkasala ang tao dahil resulta po ito na ginawa ni Adan. Kaya tayo, kung ipinapanganak ka pa lang ng Diyos, ng magulang mo, minuhuls ka pa lang dun sa womb o sa sinapupunan, umuhog ba na rin yung kasalanan sa iyo, no? Bago ka ilabas ng iyong magulang, ikaw po ay makasalanan dahil sa ginawa ni Adan. No? So parang hindi naman natatama, no? Kapag ka ikaw ay nagkasala, punta ka impyerno. Kaya si Adan nga nagkasala eh. Parang hindi rin makatarungan, no? Yan, no? Dalhin tayo ng Diyos sa impyerno dahil lang sa kasalanan ni Adan.
Kasi agad nagkasala eh. Bakit ako damay? Si Juan ang nagkasala. Pati ako damay. Ha? Si Roger. Roger, huwag ka magkakasala, baka si Maru madamay ha. Ganun eh, no? Nagdamay-damay. Nagkasala yung isa, damay yung isa. So makatarungan ba ang Diyos na dalhin tayo sa impyerno dahil sa kasalanan niya? Mga kapatid, kayo nga sumagot doon. Tanong mo kaya sarili mo, makatarungan ba ang Diyos? Madali tayo sa impyerno. Kasi agad na nagkasala, tapos ako damay. Kaya nga bago ka pa nakagawa ng unang kasalanan, si Adam po ay nagkasala na. Agad po, nagkasala ang tao dahil po resulta ito ng pagkakasala ni Adam po. So basahin po natin sa awit 51 verse 5. Ako'y masama ng buhat isigilan, makasalanan ng ako'y iluwan. So nandoon ka pa lang sa sinapupunan ng magulang mo, may kasalanan ka na parang hindi ata tama, no? Bago ka pa lang isigilan, masama ka na, makasalanan ka na, iluwan. Parang hindi ata atas yung Diyos kapag ikaw ay napunta sa impyerno dahil sa kasalanan nito. Diba? So ang katuroan po ng mga ganyang mga reliyon po, mga kapatid yan po ay sablay na sablay po yun. Huwag po kayo maniniwala. Tanungin natin sino-sino ba? No? Tanong, sino-sino po ba ang hindi nagkakasala sa atin? Taas ang kamay ang nagkakasala araw-araw. Sabi ay, maraming ba na lahat po tayo nagkakasala mga kapatid. Sabi niya sa 1 John 1:8, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang sarili at wala sa atin ang katotohanan. Mapupunta sa impyerno! Magsisiga sa kasalanan para mo wala sa kasalanan. Sa 1 John 1:10, tayo po tayo sa 10. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, ginagawa natin sinamahalan ng Diyos. So wala po sa atin ang kanyang salita. Ganyan po sa mga ibang reliyon, yung pagkakatulong mo sila eh. Parang akala mo, hindi sila nagkakasala. So the truth is, Jerome, the truth is, natural lang, no? Sa tao ang nagkakasala. Kasi kung nandito tayo sa Diyos, ang katawan po natin ay nagkakasala, kaya ang spirit and flesh po, hindi pwede magsama yung dalawa na yan. Kontradik po silang dalawa. Ang espiritu po natin never po yung nagkakasala. Kapag ka ikaw po yung taong tumanggap kay Kristo, yung body na nakikita mo, hindi na ikaw yun. Ang tunay mong katayuan ay yung Espiritu na pinagkaloob sa atin ng Diyos. And no one can snatch na hindi tayo may-ispas kapag po tayo yung nasa Panginoon. The truth is natural lang po sa tao na nagkakasala. Tama po ba? Ang aso ba natural tumawal? Ang pusa, natural lumayaw. Ang ibon, natural lumipad. Ang isda, natural lumangoy. Pwede ba sabihin mo isda, huwag ka mo lang lumangoy? Pwede ba sa luparang mo na? Hindi isa-isa yan. Eh, ang aso, huwag ka mo nang tumahol ha. Nakikinig ako ng medyo, ang music na maganda. Ay, pusa, huwag ka mo nang umiyak. Diba? Ibon, huwag ka mo nang umiyak. Ang tao po, pwede mo ba sabihin? Kaya ba huwag ka mo nang magkasala ha? Pwede ba tatlo bukasan mo? Kung nakakapin ako sa magapo. Pwede ba yun? Hindi pwede eh. So alam ng Diyos na ang tao ay natuhan na nagkakasala. Buti pa nga ang Diyos eh. No, natural na nagkakasala ng tao, alam niya eh. Samantala ng iba, hindi alam ng mga ibang mga ngaral ang tao ay sa ibang kasalanan. Kasi ang kasalanan daw ay mapapahamak sa'yo sa impyerno. Yun ang turo ng iba. Hindi sorry po sa mga kapatid na sa labas ko. So nakakalungkot pang isipin na napakatagal na panahon na itinago sa atin yung katuruan patungkol po sa kasalanan. Okay, up to now, marami pong mga kapatiran na nakakistan na ang katuruan na yan ay hanggang ngayon po namamayan pa. Na hindi po nila masyadong naiintindihan yung gusto ng Panginoon sa atin, yung kalooban ng Diyos sa atin. Mamaya po sasabihin ko sa inyo, ano yung mga paraan ng Diyos. Kaya hindi ka mati ng prayer meeting, hindi ka nagsipat, kilalayo ka sa Diyos. Kaya ano ka? Kaya yung salitang backslide mo, kayo maliniwala ito. Yung mga nanalamin, hindi umaaten, maiimpyerno. Kayo maliniwala ito. Sablay na sablay po yun. Ang Diyos pag nanakit, hindi niya po yan maalis sa iyo. Once you say, marami po tayong mga yan, mga 10 na mga sporting verse, pwede po natin yan nilata. Tandaan po natin, isang beses na po tayo ililigtas ng Diyos. Yun po yung pangamang buhay na po.
yun po, hindi naiintindihan ng tao eh, no? Kaya nga ang Diyos, kita mo sa pagmamahal niyo, ipinadala niya yung kanyang bugtong na anak. Nung namatay si Kristo, anong ginawa niya sa tao? Ito po yan. Basahin niyo po. You are saved forever. You are forgiven. Pinatawad ka na. Past tense po yan. Ibig sabihin, noon ka pa pinatawad ng Diyos. At take note po ha, even if future sins, gagawa ka pala ng kasalanan, pinatawad ka na, pero hindi ko po sinasabi gumawa kayo ng kasalanan ha. Kapag gumagawa po kayo ng kasalanan, at inaabuso niyo yung kaligtasan binigay ng Diyos, hindi niyo po naiintindihan ng gospel. Meron po sinabi si Pablo sa Ephesians 2:8, pagka binabago yan. May sinasabi si Pablo doon, na total, natanggap ko naman yung kaligtasan libre, ay gumawa naman kayo ng mabuti. Yun yung sinasabi ni Pablo. You are holy forever. Sa pamamagitan ng banal ng dugo ni Kristo. You are healed by stripe. Diba? Spiritually, pinagaling ka ng Panginoon. And you are blessed and highly favored. Sabihin nyo nga sa katabi nyo ngayon, Charito. Charito. Ano po ibig sabihin ng Charito? You are blessed and highly favored. Salita mo. Greek ba yan, Pastor? Salita ng mga Israelita. Greek ba yan, no? Greek word po ang Charito kasi. Yan po yung ibig sabihin ng Charito. You are blessed and highly favored. Pinagpala na po kayo ng Panginoon. Amen po? Pagpala natin ng Panginoon. Kaya wag po kayo maniniwala na kahit tao pagka nagkasala, punta impero. Kung ka maniwala nyo. May mga kapatiran nga nagsasabi, wala, huwag ka makisama dyan. Mas hindi kasalanan yan. Bakit? Kasi lilipat sa iyo yung espiritu. Hindi ganyan eh, sinang-experience yan. Ayan, si Pastor nagawala. Experience yan. Aminado siya, no? Aminado si Pastor eh. Even Jesus Christ, no? Tapos ganun din yung mga alagad. Basahin natin sa Lucas, like that. Ayan, no? Basahin natin. Kaya tayo punong-punungan ng mga Pariseyo at mga samahan nilang mga tagapagtulong ng kautusan. Mga Pariseyo, may hindi sa kautusan. Yung tinuturo mo nila, no? Ang gagawin sila. Sabi nila, mga alagad sa mga alagad, bakit kayo kumakain tumiinom ng kasalang maninigil ng buhis? At mga makasalanan, ganun ang tingin nila sa tao eh. Ganun ang kasalanan. Sunod po, sunod na verse. Sa 20 yan, nagulong-gulungan, no? Meron pa kasunod na verse yan eh. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ako naparito upang tawagin ng matuwid. Kundi ang makasalanan upang sila ay nagsisi. So mga kapatid, pagka Kristiyano ka po, pag sinabi siya magkakatabigyan kasi yung Espiritu pwede mag-transfer sa'yo. Ano po mo? Eh dapat si Jesus Christ, ang dami na sabi ng apat sa kanya. Ang dami nakakasalamuhan ng Panginoon eh. Karamihan na nakakasalamuhan ng Panginoon, mga unbelievers eh. Yung iba nga umaasa lang eh, di ba? Gusto magpakain ng pakain siya. Tinulong ni Pastor. Gusto pa siya gawing hari kasi may pakinabang sa kanya. No? So ang Panginoon po, kita niyo, hindi siya nagtataki dyan. Hindi siya para sa mga tao hanggang magsisi. So ganun din po tayo, mga kapatid. Doon po tayo hindi depende sa sinasabi mo ng Panginoon. Kaya nung last week, nagyan kami ni Kuya Romy ito, appreciate kami ng salita niya. Gusto napakarami po talaga tumanggap. Hindi ko na-i-share sana kasi share ko sana kanina. Kaso ako rin magsasalita ngayon eh, no? Na-share kami sa inyo. So yun, ano pa? No, malapit na po tayo, nasa Rockford na po tayo. Alam niyo mga kapatid, no? Kahit po born again Christian, pastor, mga naral, wala akong pagkakaiba yun. Parehas lang po yung kakasala. Yung pagkakasala po na wala po pwede maging banal sa harapan natin. Hindi po pwede maging perfecto ang buhay natin. Magiging perfecto namin yan kapag tinanggap mo yung regalo ng Panginoon siya. Yan, ano pa? Yan, kahit po laging daw, no? Sabi nila, maging banal tayo sa harap ng Panginoon. Gusto nila, maging banal daw tayo sa harap ng Panginoon. Hindi na pwede. Kasalanan na tayo. Sabi dito, God will not save you here because of our sins. No, however we will. No. Sabi niya, if you choose stay in Adam, may rejecting Christ.
No, hindi ka lang dadalhin ng Diyos eh. No? Ay, dadalhin ka ng Diyos sa impyerno pagkapag ka nanatili ka sa kasalanan ni Adan. No? Kung gusto mo ito naman, nasabi dito, stay away Adan. Tama ba yun? If you choose to stay Adan, by rejecting Christ. So mapupunta ka doon kapag ka nanatili ka sa kasalanan ni Adan. Tandaan po natin yan. No? Kaya tayo napasama po sa kasalanan eh. Dahil kay Adan, yun po yung ibig sabihin yun. So have a choice. No? Yan, mamili po kayo. Ang Diyos po ay pinapipili tayo. Yan. Ano sabi dyan? Stay in Adam by rejecting Christ. O stay away from Adam by receiving Christ. Taas ang kamay sa una. Sa pangalawa, ayun. Gusto talaga ng Panginoon. Kuya Jess, biblical ba yan? Paano namin paniniwalaan na ang Diyos ay pinapipili tayo? Dapat may proof na Kuya Jess, di ba? Hindi Kuya Jero, pakikiplas natin. Ayan. Sabi sa Romans 5:17, no? Sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, sino po yun? Si Adan. Nagari ang kamatayan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Yesu Cristo, ang tao ay pinagpala ng sagana at itinuring na matuwid ng Diyos ay maghahaning buhay. Ibig sabihin pala, teka lang kuya, balik mo ulit. No? Kapag ka ikaw, yung tao na kay Kristo, pinaniwalaan mo yung finished work ni Jesus Christ, ikaw ay pinagpala ng sagana. Itinuturing ka na po ng matuwid ng Panginoon. Amen po? Ayan, yung liwanag mo. The second po, sunod, sa 18. At kung paano pagsuway ng isang tao, si Adan, at ay nagdulot ng kaparusahan sa lahat. Ang matuwid na ginawa rin ng isang tao, sino po yan? Si Jesus Christ, ay nagdulot ng pawalang sala sa buhay sa lahat. Sa pinawalang sala po tayo na, katulad po ng binasa natin kanina, yung meron pong station, di ba? Ang matapos. Masunod po, lastly. At dahil sa midyang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Yesu Cristo sa pamamagitan ng minsang paghandog sa kanyang sarili. Ito yun ay sapat na. Sabihin mo kasi kapatid mo, si Jesus ay sapat na. Jesus ay sapat na. Okay, di ba? Meron pa sa Hebrew 9:12, minsan lamang pumasok si Cristo sa kabanal-banal at yun ay sapat na. So kung mapapansin niyo po dyan, no? Sa talata na yan, meron lagi sinasabing minsan. 2 beses po inuulit yung minsan. Pagka sinasabi pong minsan, means Hebrew 10:10 may be 10:10. Ayan. Sabi rito, no? Hindi mo lang kasi akong Hebrew 10:10. Ayan. Sabi Hebrew 10:10. Ayan. Dahil susunod niya ang kalooban ng Diyos ay ginawang banal ni Yesu Cristo sa pamamagitan ng minsanang paghahandog ng kanyang sarili. Dito naman sa 12, minsan lamang. So, ibig sabihin, once you save, always save. Minsan lang po ginawa ni Cristo. So, sa 2 versikulo na po yan, may binabanggit ka ng papuro po minsan. Ibig sabihin, isang beses lang po. Kapag tinanggap po si Cristo ng minsan, always save. Ikaw po ay ligtas na. Diba? Kaya dapat po natin pangawakan yung pangako. Yan po yung pangako ng Diyos sa atin. Huwag po natin pagduduhan. No? Ayan, pagduduhan. Sabi dito, once you save, you always save. Sabi ng gano'n. Ganyan po kadakila yung pag-ibig na ginawa sa atin ng Diyos. No? So, ibig sabihin ng forever, it means wala na pong babae. Fix na po yun. Kapag ang Diyos ay nagsalita, hindi niya na po yan babawiin. Ganyan po kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Pero kung i-reject mo, sabi rito, you are rejecting Christ. So, hindi ka maliligtas. So, dapat po natin paniwalaan na minsan lang pumasok ng Diyos sa kabalang-balangan. Yun ay sapat na, no? Ang in-offer niya, hindi dugo na mga hayop, eh. Kambing buya, kundi yung sarili ng dugo na tumatas. Ay, ibang katuruan, tawag si Jesus Christ, eh. Bakit ko paniniwalaan? Paano ka natutubusin ni Jesus Christ kung nasa katawan siya Espiritu? Paano siya mamamatay? Ano papatak sa dugo sa Espiritu? Kailangan niya ipakita kasi sa tao na siya'y napagod, nakuha, inuntok,
Ipinakita niya sa tao na ako'y naging kapareho yun, ba't ko yung aking kaluwalhatian. Para ano? Kasi ako lang yung may karapatan na sumagip sa inyo kasi hindi ako nagkasala. Diba? Up to now, mayroong gumagawa ng ganyan. Gumagawa ng sariling practices para maging katanggap-tanggap sa Diyos. So, ang Diyos lang po may karapatang gumawa ng mga kapatid. Hindi ko po nililibak yun ng mga kapatid na may pananampalataya sa ganyang klaseng practical ng mga religious practices. No? Ito po yung sinasabi ng Biblia. Ang Diyos lamang ay sapat yun. Amen po? Yan. So, maliwanag po no, sa part 1. Ito yung part 1. Part 2 na tayo. Malapit tayo matapos. Level 20. So, napag-usapan natin na hindi nais ng Diyos ang tao ay mapahamak, mapunta sa impyerno. So, sa madaling salita po, ang Diyos po ay gumawa na po ng kaparaanan para po tayo ay maligtas. Diba? Pinakita natin kanina. Ang dami natin mga supporting verse. No? So, madaling salita, ang Diyos ay gumawa ng kaparaanan. At matatanggap mo lang yan, no? Makakamtan mo lang ang po yan sa pamamagitan lang ng pananampalataya sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Yesu Cristo. Kaya tinawag na ito ang bagong tipan. Hindi po yung bagong kasunduan ng Diyos sa tao. Amen po, no? Yun po yung sinasabi ng Panginoon sa atin. So, take note po, ha? Pag napunta ang tao sa impyerno, hindi po ang Diyos ang tumulak, ha? Amen po. Yan. Ito naman po. Sino-sino ang mapupunta sa impyerno? Ayon naman sa Biblia. Kanina, ayon sa religion, eh. Mga makasalanan daw, di ba? So, ano naman po yung ayon sa Biblia? Ang mga mapupunta sa impyerno. So, number 1, may mga candidates po, ha? May mga candidates po. Meron pong klaseng tatlo na tao na po pwedeng mapunta sa impyerno. Ito po yung mga taong, basahin nyo nga po, 1, 2, 3, go. Tao religious but not righteous. Yan. Ayan. Ano yung pastor? Tao religyoso pero hindi matuwid. Ayan, okay yan. Hindi naman sila righteous sa Diyos. No? Ito po yung mga religious na napakaraming practices na ginagawa. Gumagawa sila ng sarili ng kabanatan para maging katanggap-tanggap sila sa Diyos. Gumagawa sila ng ibang paraan para sila ay mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Ay, hindi po nais ng Diyos na ang tao po ay maging ganun ang sitwasyon. No? Hindi po porque religyoso ka, righteous ka na. Hindi, lagyan mo na sa simbahan eh. 3 times a week na eh, kasama ko si yung pastor eh. Diba? Lagi ako nasa prayer meeting eh. Lagi ako nagsisimba, nagbibigay naman ako. Oh. Diba? Hindi ko ba sapat yun para maging righteous ako? Mga kapatid, kung yun po ang magiging batayan nyo sa kaligtasan, you are jet in Christ. Hindi po yun ang sinasabi ng Panginoon. Itong mga taong ito, sila po yung mga candidate. No? Marami silang mga practices na ginagawa sa kanilang mga religious. Sila po yung mga taong deboto at sobrang panatiko sa kanilang pananampalataya sa kanilang religion. Ganun sila gumawa ng mga sarili nilang kaparaanan. Sabi sa Matthew 7:21, gawin natin 21, 22 to 23. Tama ba Kuya Jero? 21, 22 to 23. Hindi lahat ng tumatawag sa ating Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng ating amang nasa langit. Sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa ating Panginoon. Hindi mo ba kami sa pangalan mo kami nangaral? Nagpalayas kami ng demonyo. Gumawa kami ng himala. Tanong ko po sa inyo, ano yan? Religion? Hindi. Religious, di ba? No? Yan sabi nila. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasalanan. So binabanggit kami naman, yung mga taong hindi papasok sa kaharian ng langit, yung mga hindi sumusunod sa kalooban ng ating Ama na nasa langit. Hindi po sila ng Panginoon dyan, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasalanan. No? Ano ba ang kalooban ng Diyos sa atin? No? Madalas po yan ay tuturo sa atin. Madalas po yan
na i-quote dito, nakalimutan nyo na siguro. Buksan po natin sa John's. Sapagkat ito ang kalooban ng aking amang nasa langit. No? Ang lahat na nakakita sa anak at sumumpalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sila'y muli kong bubuhayin sa muling araw. So ano mo bang kalooban, sabi ni Jesus Christ? Kung si Jesus Christ po yung ating tatanungin, ano po ba yung kalooban ng kanyang ama? Yung lang po ng mga sumasampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So malinaw po dyan na kapag tayo po ay na-reject natin ang Panginoon, you will surely go to hell. You are rejecting Christ. You finish for it. Yung po sinasabi po dyan sa talata na yan. So ang tanong po, no? Balik natin ito po yung sa Matthew. Yan, no? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. No? The question is who? Sino? Who are the evildoers in this context? Sa context kasamaan. Actually, pwede kayo gumamit dyan ng mga ng mga generic description Kung sino yung gusto nyo i-insert, marla, mga evildoers, mga tomboy, mga niya, mga makasalanan, yung mga hindi nagsisimba, mga magnanakaw, mga evildoers, yung gusto nilang ilagay ito na pwede nyo i-insert yan. Pero in this context, mga evildoers, no? Sa context na yun. So, basahin po natin. Who are the evildoers? Dito sa context na yun, basahin nga po natin dito sa 1:6:40. Ibalik po tayo sa 1:6:40. Yan, sapagkat ito ang kalooban ng aking ama, lahat na natin sa anak ay sumunod sa kanya, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sinabi na hindi kong bubuhayin sa huling araw. So, ang evildoers po dyan is, ano po? Do not will the Father. Yung mga taong hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sa bibig na po nang galing ng Panginoon na ang lahat po na sumpalataya sa anak ay muli niyang bubuhayin. Yun po yung kalooban. Lahat po ay sumpalataya sa anak. Ngayon, ang evildoers po dyan, ang mga gumagawa po ng kasamaan, ay yung hindi tumatanggap o hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Sabi ng gano'n, no? If you rejected son, you are the evildoers. Kapag na-reject mo ang kanyang anak, evildoers na. So makikita natin ang Diyos Ama po ay napakaselan po nung napaka-very, very strict po sa kanyang anak. Pagdating po sa kaligtasan, napaka-strict po ng Diyos. May napanood ako din nagtatali yung dalawang simbahan. Si Kristo lang sambahin mo. Aliligtas ka. Sabi ng isang simbahan. No! Isa lang ang Diyos, ang tunay na Diyos. Biblikal po ito. Ang may agdan, ang langit at lupa. So isa lang ang dapat natin sambahin. So up to now, marami pong mga ibang nagtuturo po ng ganyan The God the Father. Yes, totoo po. Pero may kalooban May kalooban ng Diyos Ama Di ba? Yung po ipatungkol sa kanyang anak. Kaya hindi mo po pwede i-picture pera ang Panginoong Jesus Dahil kay Jesus lang talaga ibinigay lahat ang kataraanan para po ang tao ay naligtas. So napakasaya po ng Diyos. Pagdating po sa kaligtasan, tandaan po natin Yan po. So hindi ka mapupunta sa impyerno dahil nakagawa ka ng kasalanan. Kung diniligid mo yung kaisa-isang para ang kanyang anak. Kasi Yesu Cristo. And other supporting verse po, John 3:18. Yan. Hindi na po na mapusa ang sumasampalataya sa anak. So wala na pong condemnation. Tandaan po niyo, kapag kayo po ay nanampalataya, there is no condemnation. Ngunit tinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa isang anak ng Diyos. So napakasakit, no? Buhay ka pa, nakatulan ka na. Sabi ka, no? Ngunit tinahatulan na ang hindi sumasampalataya. Kaya may mga kasabihan, minsan sa TV, napapalitan, sakit sa
Sa kasalanan ng ano mo, buhay ka pa sinusunod ka sa impyerno. Very biblical eh. Di ba? Kaya siguro nasasabi ka sa very biblical. Pero hindi mo dapat sabihin sa tao yan. No? Yan, no? Sa tayong lahat kung tumanggap sa Panginoon ay hindi na po inahatulan. So, yung opposite natin, balik tayo naman natin ngayon. Hindi ba pwede ang lahat ng hinirang sa nagpalataya kay Kristo? Buhay pa kayo, nasa namin ng kaluluhan mo. Pero yung nasabi ng Diyos eh, kasi ligtas na kayo. Pag sinabing ligtas na kayo, sige na tayo na. Amen? Yan. Hangawakan po natin yan. Tandaan po natin ha. Hindi po hinahatulan ha, yung mga sumasampalataya sa Diyos. Kaya yung unang-unang candidates na mapupunta po sa impyerno ay religious but not mga religyoso. Hindi naman sila banal. Yung maraming practices sa kanilang pananampalataya na deboto, sobrang panatiko sa kanilang pinananampalatayaan. And second po, na candidates, yan, basahin po natin. Lahat ba tayo na born again? Yan. Kagabi, sinari ko ito sa worship team, na-excited sila kagabi, marami ata sila. Natuto ba kayo sa born again? Kasi may nabasa kasi ako, sorry ha, may nabasa kasi ako, sabi na meron, ang born again daw, is not a religion. That is correct. Ito raw ay relasyon sa Diyos. Relasyon. Kung hindi tinanggap mo sa Jesus Christ, wala ka relasyon. Matik yun di ba? Ngayon alamin natin, no, sabi nito ni Jesus Christ. No? Kapag kayo hindi ka pala na-born again, hindi mo makikita yung karya ng langit. No? Sabi dito, no, ang born again ay hindi religion. At ang tawag po dito ay spiritual experience ng isang tao tumanggap kay Kristo. Kapag tinanggap ng ating Panginoong Kristo, automatic po yan. Hindi lang natin nararamdaman. Kasi hindi natin alam ang ibig sabihin. So mamaya po, i-explain ko lang paunti-unti sa inyo, ha? Sabi ng Diyos, no? Sabi ng Diyos kaya na, huwag kang kakain, huwag kang kakainin yung bunga na ipinagbabawal. Yan po yan. Ngayon ang tanong, kinain ba nila? Hello, kinain ba nila? Amen. Ngayon ang tanong, nung kinain ba nila? Sabi ng Diyos mamamatay kayo kung kinain. Ngayon ang tanong, may namatay ba sa kanila? Wala. In a few years, pagdating ng ilang panahon, body nila namatay. Diba? Sabi ng katuruan ng iba yan, bago ang Kristiyan, napalayo ka sa relasyon sa Diyos. Kasama rin naman yun. Yun daw yung namatay. Nagkasama ang tao. Huwag mong kakainin ang pinagbabawal na bunga kasi namamatay kayo. Nung kinain nila, immediately may namatay po talaga sa kanila. No? Yun po yung tinatawag na God's consciousness. Yung kaalaman natin patungkol sa Diyos. Tatlo po yan no? Word, the body, word consciousness, and soul, self-consciousness. And the spirit, God's consciousness. Ang namatay po diyan, ito pong spirit. Nung tao hindi pa ako nagkakasala, ang isip ng tao puro pananampalataya. Puro mga Diyos. Nakadepende lang lagi sa Diyos. Lagi nila maririnig yung boses ng Panginoon. Pero nung nagkasala po yung tao, yung consciousness ng tao, nalaman na nila yung tama at mali. Sabi ng Panginoon ko sa converse dyan sa Jesus. Naging katulad na natin ng tao. Nalaman na nila yung tama at mali. Ang taong dating namumuhay, yung kapiling ng Diyos, ay para lamang sa Diyos. Nung nagkasala ang tao po ay naging makasarili. Kung ano yung maisipan, sige, go! Gawa tayo! Ito gawin natin! No? Si Moises, nung inalis niya yung bayan ng Diyos mula sa kamay ng mga Egypto, nagutom sila, pinagdala sila ng Diyos ng mga nauwaw sila, binigyan sila sa bato. Na parang libre yung Amos para hindi sila makuha. Nung na-corner sila sa Red Sea, ang ginawa ng Panginoon sa kanila, ipinakita pa rin yung kapangyarihan ng Panginoon. Binuka, pinadaan sila papunta Paris na. And after that, nung nakatawid na sila, sabi ng Diyos, Moses, sakit ka sa Mosai. Meron akong nabibigay sa iyo. No? Yung tapyas na bato. The Ten Commandments. And after na ibigay ng Diyos sa kanya, yung tapyas na bato, anong iingay yun?
Sabi ni Moises, sabi ng Diyos, bumaba ka na Moises. Yung bayan ko, nagkakagulo na doon kasi sumasamba na naman sila sa Diyos. Nakita na nila literally ang Diyos eh. Kung kaya yung tao nagkasala, naging makasarili, kung ano lang ang maisipan, yun ang gagawin. Yun po yung namatay sa tao, yung God's consciousness. No? No, namatay yung espiritu ng tao. Ito po yung espiritu na tinatawag na consciousness ng tao sa Diyos. No? Yun po yung ibig sabihin nun. Again po, ang born again po ay hindi po religion. Ito po ay spiritual experience. Ito po ay new birth. New birth po, bago kapanganatan. No, ito po ay new birth. Kailangan ipanganak muli sa espiritu ang tao para makita niya ang kariyan ng langit. So pag hindi ka po ipinanganak sa espiritu, hindi mo makikita ang langit. So may requirements din pala ng Diyos. No? Pero ito po kasi pag tinanggap mo si Kristo, automatic po ito magpapasok sa buhay ko. So dito na po natin ngayon ipaliliwanag kung ano po ang ibig sabihin ng born again. Kapag kinanong kayo, born again ka ba? Yan ba ang religion mo? Sa marami sa kanila nagtatanong, parang religion mo, born again. No? Sabi sa John 3:7, saan natin si John 3:7? Ang kausap dito ni Jesus Christ, isang Pariseo, si Nicodemo. Sabi niya, tandaan mo, sinasabi ko ito, malibang ipanganak muli ang isang tao, hindi na makikita ang pagkakari ng Diyos. Pag hindi ka lang pinanganak, no? Pinanganak muli, hindi mo makikita yung hari. So sumagot naman itong pilosopong tao, no? Paano may papanganak pang muli ang isang tao? Matanda na nga eh. Tama rin naman siya. Makakapasok ka ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muli ipanganak? Tanong ng para sa iyo kasi ito eh. Sige na din. Sumagot naman si Jesus, tandaan mo ang sinasabi ko ito. Malibang ang isang tao ipanganak sa pamamagitan ng tubig at espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So pag hindi ka po ipinanganak sa tubig at espiritu, hindi ka pwede pumasok sa kaharian ng Diyos. Ang tao ipinanganak sa laman ay sa laman. Referring for the DNA ng tao, yung laman, DNA. At ang ipinanganak sa espiritu ay sa espiritu. Kaya huwag kang magtataka sa sinasabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailangan ipanganak muli. Panganak na muli. So ano po ba yung sinasabi ni Jesus kaya kailangan tayo ipanganak muli sa tubig at sa espiritu? So basahin natin sa English ko yun. Pakilakihan na lang yung ano. Yung chapter 5. Yung chapter 5. Yan. Sabi diyan, Jesus answered, truly, truly. Mahalaga na naman, no? I say to you, unless someone is born again of water and the Spirit, you cannot enter the kingdom of God. So pag hindi ka pinanganak sa Espiritu at sa tubig, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. So makikita niyo po yung Spirit dyan is capital S, di ba? So referring to Holy Spirit. At yung water po diyan ay small ba o capital letter? Small. So ano po yung sinasabi ng Panginoon dyan ng water? Na sinasabi niya, kailangan ka pa-born again eh. Kailangan kang ipanganak sa tubig at sa espiritu. Ngayon, ano yung water na sinasabi ng Panginoon diyan? Di ba? So buksan po natin dito sa 1 Peter 1:23. Yan. Sabi nito, dito kasi medyo sa akin, sabi, wala kang King James. May King James na siya. Sige, pwede na rin ito. You have been born again, not of seed which is perishable, no? Sa iba kasi, corruptible and incorruptible sa King James, na basta tama, no? Yun ang nakalagay doon. This is, that is, through the living and enduring the Word of God. Kaya si Kristo, pag nagsasalita siya about water, hindi kayo makukuha sa akin. Ang tubig na ibibigay ko yung buhay. Sa John 4, yung babae Samaritana, diba? Nag-usap sila ng babae. Nangihin si Jesus kasi ang tubig sa kanya. Tila Hudyo pa, hindi nakikipag-usap ako sa Samaritana. Ibig sabihin, masigit ka pa sa ninuno namin si Jacob na nagbigay sa amin ng balon ng tubig. Ito. Eh dito umiinom yung anak niya. Kahit yung mga hayop niya eh. Dito umiinom. Eh paano kang iinom dyan? Eh wala ka ng panalo.
Ano sabi sa kanya ni Jesus Christ? Ang taong umiinom sa balon na yan ay mauuhaw. Pero yung tubig na nanggagaling sa akin ay hindi mauuhaw. Kaya yung word, yung water na sinasabi po diyan sa chapter 5 kanina, sa Mateo, sa John, yan po ay hindi po literal na tubig. Yan po ay the word of God. Salita po ng Diyos. So, hindi naiintindihan nyo ng mabuti. No? So, kapag ka ang Spirit, ang water, ang word of God, ang Spirit, pag nagtama po yung dalawa, nagkakaroon po ng panibagong kapanganakan. Ang tawag po dyan ay spiritually birth. Parang excel ng babae, expression ng lalaki. Diba? Pag nagtama po yan, nagkakaroon po ng tinatawag na new birth. Physically, birth. Kaya pagka po tayo ay tumawag kay Kristo, tinanggap natin ang Panginoon Hesus Kristo, yan po yung sinasabi dito. Na yung Word of God, at saka po yung Holy Spirit, pag dyan po ay nagtama, nagkakaroon po ng panibagong kapanganakan ng isang tumanggap kay Kristo. Hindi niyo ba nakakapansin? Kapag ka tumanggap kayo kay Kristo, unti-unti yung God's consciousness na namatay, unti-unti bumabalik. Natuto tayo lumipig sa salita ng Diyos. Na ibabalik na natin ang pagtitiwala sa Panginoon. Yung consciousness na namatay. Yun po yung tinatawag na born again. Hindi po relation, ha? Wag po kayo maniniwala. Totoo, hindi religion. Ang born again po ay spiritually experience po ng isang Kristiyano. Yun po ang definition po ng born again Christian. Natututo ka na magtiwala. Natututo ka na magmahal sa Diyos. Nananampalataya ka na sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Yung consciousness mo na ibabalik mo na sa Panginoon. So ngayon po, naintindihan nyo yung born again. Kaya pag tinanong po kayo, ito po ay spiritual experience. Okay? Sige, lalaktaman ko na po, ha? Lastly, the third candidate. Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Ang taong nireject ang gospel of grace. Yan, kapag nireject mo lang ang gospel ng grace ng Panginoon, you will surely go to hell. Sure ka talaga doon. Wala kang kaligtasan doon. Kapag nireject po natin yan. Hindi po ako nananakot, mga kapatid, ha? Ito po ay biblical po. No? Sabi sa 2 Thessalonica 1-8-9, dito ko nilang babasahin sa akin. Sabi nito, dating siya sa gitna ng naglalagablog na apoy at parurusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng ating Panginoon Hesus. Natanong ko ito kay Pastor eh. Sabi ko nung, Pastor, pagka ang tao ba napunta sa impyerno, nandun si Jesus Christ? Yes! Ayun ang liwanag ko. Dito sa akin, sabi rito, sa version ko, darating siya sa gitna ng naglalagablog na apoy at parurusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos na hindi sumusunod sa magandang balita. So kapag nireject mo po ang gospel ng Panginoon, iyak mo. No? Magdurusa sila ng walang hanggan, kapamakan, at mahihiwalay sila sa Panginoon, sa takila niyang kapangyarihan. Yun po yung sinasabi. Sila po yung mga tatlong tao na candidate kapag nireject mo yung gospel ng Panginoon. Kaya mga kapatid, hanggang nandito po tayo, this is the time, this is your chance na paniwalaan po yung gospel ng Panginoon. Dahil minsan lang po yan. Minsan mo lang tatanggapin ng Diyos. No? Minsan lang ibibigay din sa iyo ng Diyos na kapag seryoso ka sa Panginoon, seryoso niya kung igagawid sa iyo yan. Okay. Ngayon, ito po. No? Ano po ba yung, sa one sentence, ano po ba yung tamang gospel? No? Mamaya na ko dito. Ano ba ang tamang sentence? Ang gospel ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, yung ating pong salwin na tinuro sa atin, sa very legit. 100% legit po yan. Kapag napag-aralan niyo po yung ating salwin niya mga 40 years, anytime po hindi na kayo maniligaw. Pwede na kayong mag-share po talaga. Kaya napatunayan po niya sa sarili ko. Sabi sa mga sentence na yun, basahin natin ang sabay-sabay. Sabi nito, ang tamang gospel daw ay, ano? Sige, 1, 2, 3, go! Basa. Tamang gospel ay libreng kaligtasan sa pamamagitan ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Dahil ikaw ay pinatawad at ginawang banal forever, ito ay nakakamtan mo lang sa pamamagitan ng pananampalataya. So yan, isa-isahin po natin. No? Unang-una po ang kaligtasan po daw ay
libre. Walang bayad. Kung sasabihin ko sa inyo ngayon, nilibre ko kayo sa Chowking, tapos pagdating doon, KKB pala tayo. Ano gagawin ko sa akin mga kapatid? Dapat Suntok sa tibo. ayos ang pala yung para sa ako. Sabi mo libre, tapos yung bayad. Di ba dyan ang liwanag, di ba? Ang kaligtasan po ay libre-ibigay po sa atin ng Panginoong Yesus, no? Ginawa tayong banal forever, Panginoon. No? So makakamtan mo lang daw po yan sa pamamagitan daw po ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Yesus Cristo. Remember Hebrew 9, Hebrew 10, di ba? Yung binanggit ko na puro minsan lang kasi Jesus ay sapat ka. So ang kaligtasan po natin mga kapatid, hindi po good works, ha? Ephesians 2:8-9, kayo ay naligtas sa biyaya, sa pamamagitan ng biyaya. Pag sinabing biyaya, Gabriel. Hindi sa pamamagitan at pananampalataya nyo. Hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Good works. And what works. Hindi nyo ito pwedeng pagmalaki, wala kayo may pagmamalaki. Kung mapapansin nyo po sa talata na yan, wala ka po ambag dyan. Wala po tayong ambag ni Kaliting. Dahil nga libre. Akanin mo yung libre, libre na nga eh. Sabi ng pastor mo nakaraan eh. Masarap ba libre? Nagsagod ka ngayon. Yes! Sigawan eh. Dahil libre nga, masarap eh. Ang libre oh. Ano pa? So mapapansin niyo po, no? Ang kaligtasan po ay libre, kaya po ito yung tinawag ni Pablo na mabuting balita, no? Tinawag itong Gospel of God's Grace. Sabi sa Acts 20:24, ayan, basahin natin sa English. However, you see in my life, work nothing to me. My only aim is to finish the race, to complete the task. The Lord Jesus has given me the task of testifying the good news of God's grace. Ganun din sa Galatians, no? Ano ba? Sa Galatians 1:7. I am amazed that you are so quickly discerning. Hindi po ito. Ayun po sa Acts 20:24, no? Sinabi ni Pablo na ito po yung mabuting balita yung tungkol sa kagandang loob ng Panginoon. So, subalit, sabi nito, alam-alam sa akin ang magagawa ko lamang ang tungkulin at matapos ang tinanggap ko mula sa Panginoon sa Kristo sa papapayan ng magandang balita tungkol sa kagandang loob ng Diyos. So meron pala itong hindi gospel, no? Sa Biblia. Wala pa kayo na meron ibang gospel na nagtuturo dyan. So sa Galatians 1:7, ayan, no? Nagtataka ako, sabi ni Pablo. Sabi niya sa mga taga-Galatians. Nagtataka ako kung bakit kayo ganun yung tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo. Sa pamamagitan ng kagandang Lord ni Cristo, kayo'y bumaling agad sa ibang magandang balita. So napakinggan na nila yung tamang balita. May nagtuturo kasi na ibang balita diyan, mamaya sasabihin ko siya. Ang totoo ay wala namang ibang magandang balita eh. Ang totoo wala naman. Sinasabi ni Pablo, ang bilisyo namang maniwala sa ibang nagtuturo. Ang totoo wala naman talaga ibang balita, diba? Ang liwanag ko, ang totoo wala naman talaga magandang ibang balita. Kaya lamang may mga nanggugol sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Cristo. So sino yung sinasabi diyan? Kasi po diyan po sa Galatians, may dumayo diyan. Mga taga-Jerusalem, sila po yung mga Judaizer. Yan, mga Judaizer. Judaizer ba? Tama po? Judaizer. Mga Udyo yung mga yun. Itinuturo nila si Cristo. Kailangan mo magpatuloy. Tanggapin mo si Cristo, pero kailangan mo magpabautismo. Tanggapin mo si Cristo, pero kailangan mo magbigay. May different gospel po yun. Alam niyo mga kapatid, no? Yung perverted gospel, yan po ang number one kalata ng yung grace. Nakakatakot po yan. Like up to now, marami po nadadaya ang perverted gospel. Kasama din yung pagbibigay ng ikat, bigay mo yung 8% mo. Siksik, liglig, at umaapaw, hindi bigay siya ng Diyos. Ikaw naman itong bata, kanto, hindi natin. Walang dumating. Diba? Kaya yung mga katuruan yung mga perverted gospel. Nakagaling kita dito sa nararamdaman mo, ang basket mo. Lapit ang atat ko. Ano
hayaan mo lang, ha? Pag-pray tayo, may slave pa eh. Sa pa. Sorry po ha, hindi ko po nilalat, sorry po. Ito po yung sinasabi lang po ng Biblia. Kasi po nandito po tayo sa gospel. No, magkamali ka na sa lahat ng turo ng Biblia. Huwag lamang po sa gospel. Pamantayan po yan ng tao kapag ikaw po ay kinuha ng Diyos. Kapag kamali po yung gospel na naituro sa iyo, you will surely kapahamakan po yung ating kainan na. So the gospel of Christ, the great gospel, and the perverted gospel. So tatlo po yun. So yung different gospel and perverted gospel, meron po silang sapat na kaparusahan. Ang true gospel daw po ay tinatawag na po grace. Ang perverted gospel naman, ang binabanggit niya si Kristo, tanggapin mo, pero. May mga kondisyon. Sila po yung mga different and perverted gospel. So ano raw ang hatol? Ano raw ang hatol sa mga nagtuturo ng different gospel at perverted gospel? Yan na. Ano raw ang hatol sa kanila? So sa Galatians 1:8-9, subalit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ang magandang balita na ibang ipinangaral namin sa inyo para sa asya ng Diyos. Meron pa yun, hindi kasunod pa sa ngayon. Sinasabi namin sa inyo na inuulit ko ngayon, parusahan naman ng Diyos ang sino mang mangaral sa inyo na maling balita, no? So dalawang beses inuulit na naman yan, inuulit ko. Eternally condemned. Ang tawag po dyan is eternally condemned. Walang hanggang kaparusahan. Kapag ikaw ay nagturo ng maling gospel, you are eternally condemned. Kaya ako ayaw magturo kasi baka magkamali ako. Sabi ko, ayaw ko bro eh. Kasi alam naman natin, ang pastor natin, meron siyang physical experience na kailangan na rin ang tulong natin para makapagpahin ka rin siya. Amen po. So, sige bro, I try my best na may turo ito. So, yan po mga kapatid, no? Kapag kamali po yung gospel, tandaan po natin, ito po yung warning sa lahat po ng gusto magturo. Tandaan po natin, kapag kamali po yung gospel na ating pong naituro, hindi lang po daan, hindi lang po libo, kundi milyon ang po pwede pong mapahamak. Kapag mali po, ang maling gospel na ating pong tinanggap at ating maling tinuro sa tao. So ngayon po, naintindihan nyo na po yung tatlong candidates. Yung una po, religious pagkatitles, yung mga hindi na po nag-MM, yung nireject ang gospel of Christ. Sa mga bago po natin kapatid, ilan po yung bago natin dito? Dalawa. Pero kung malaman yung pangalan niya, sige. Sa ano ko lang po yung pagkakataon ko yan, i-grab ko na rin po yung opportunity sa inyo. Yung pinag-alalan po natin, ang kaligtasan po ay libre.